Good morning guys, andito tayo sa ating talong farm at ngayong araw na to ay mag-spray tayo ng pesticide, fungicide at saka pesticide or insecticide. Ayan. So nag-harvest tayo kaninang umaga sapagkat mag-spray tayo ngayon. So bago tayo mag-spray, hinarvest ko muna itong ating talong. So, yung size po niya na pwedeng harvestin, medyo ano lang, mas malaki ng konti dito. Ayan. So, ayan po yung ating talong. So, siguro mga konti pa, so mga ganyan siguro size. So, hinarvest ko na kanina kasi mag-spray tayo ngayon. So, 10 days na po tayong hindi nakapag-spray kaya at saka yung climate condition natin is makulimlim at walang hangin. So napaka-suitable po niya para mag-spray po ngayon sa oras na to. So hindi naman uulan ngayon ayon sa ating tawag dito Beranda weather forecast. so tingin ko lang sa beranda, okay naman. So mag-spray tayo ngayon at kasi meron tayong palatandaan na inatake na ito ng mga white flies at saka yung aphids. Kasi kahit hindi ko nakikita yung white flies, yung ilong ko talaga may allergy sa mga white flies. Nangangati yun pag may white flies na siya. So yan. So meron na siyang white flies talaga, hindi ko lang makikita. So ayan, marami na siyang ganito bulaklak. Yan, napaka purple po niya. Ibig sabihin still on effect pa yung kanyang fertilizer. So at wala siyang masyadong dahon. Tinanggalan natin yung pinakababa ng yung dahon niya. Ayan. So yan po yung kanyang situation. Mainam po siya sa spraying natin kasi nung pruning natin, nag-pruning tayo dito, tinanggal pati yung dahon. So ayan, at sisimulan natin ang ating pag-spray ng ating talong. So every 10 days po tayo nag-spray kasi may kasama po yung hindi lang fungicide at saka insecticide, may kasama kasi yung foliar. So yung advice ko sa inyo, pag nagpo-foliar kayo every 10 days. So actually yung fungicide at saka insecticide ay mainam po siya every 7 days, so week. So delay po tayo ng 3 days, okay lang kasi hindi naman tayo inatake talaga ng mga fungus at saka insecticide. So minimal po siya at piniprevent natin yung pagdami nila. So kaya every 10 days nag-spray tayo. So umpisa na natin at mamaya ko na ipapakita sa inyo kung anong ginagawa ko dito sa talong ko. At unahin muna natin yung ating pag-spray. So meron ako ditong knapsack sprayer at ito po ay kanyang tank. Ito po ay gasoline plus oil. So ito po ating timbangan at ito po ay ating spreading agent. Ito po ay may laman na mga mineral na panghalo. So ito po ay ma-oily po siya. Ito po yung hinahalo natin sa ating fungicide para dumikit talaga sa dahon. Ito po yun. So yun, Scasio po yung pangalan niya. At ito po yung ating foliar. Ito po ay Shinryoko ang tawag dito sa Hapon. So ito po ay may taglay na 15% ng magnesium. Meron siyang mangan 7%. Ito ay Hoso tawag dito sa, hindi ko na alam tawag dito sa Tagalog. So meron pang iba-iba. So marami po siya. Meron siyang iron. Meron siyang moribuding, kirito. Iba-iba yung kanyang taglay. So mga minerals po yan nagkakailangan natin sa ating pagtatalong farm. So halimbawa ito ay siguro isang linggo at kalahati na yatang umuulan at ngayon lang makulimlim, sinamantala na natin. So ibig sabihin wala siya masyadong sunlight kaya nag-foliar tayo ng maraming minerals para ma-recover niya yung kanyang
minerals na nakukuha sa sunlight. So ito po yung ating insecticide. Ito po ay tinatawag na Muspiran. Ito po ay Muspilan SWG. Ayan, Muspilan. So tawag ko dito ay Muspiran. Tapos siguro napaka-common nito kasi mura lang siya at napaka-easy to use po niya. At ayan, meron po siyang mga nakasulat dyan kung anong insekto ang kaya niyang puksain sa ating talong farm. So ito po ay nasa 2,000 ano yata to, 2,000 times. So ibig sabihin yung 10 litro ng tubig ay yan 2,000. Ito po yan, naso yan. Yung naso nakasulat dyan ay ito po yung Japanese term ng eggplant. So 2,000 times, ayan. So ibig sabihin sa 10 litrong tubig, meron po tayong 5 grams ito ang kailangan ihalo natin. So ang effective na pangpuksa niya sa mga insekto ay Aburamushi, ito yung aphids. Tintomoshi, ito yung ladybugs na fake ladybugs. Pero kumakain ng dahon. Tintomoshi damashi, yan. Kunajirami, ito po yung white flies. At Azami uma, ito po yung thrips na yung maliliit. So 2,000 times po siya. At pwede pong halimbawa dito sa farm ko ay araw-araw tayo nag-harvest, kaya ito Maihi po ang kanyang nakasulat. So ibig sabihin pwede mo nang harvestin pagkatapos ng inyong pag-spray sa isang araw yung kanyang agwat. So ito po yung ating pangpatay na fungicide na ginagamit. Ito ay Signum WDG. So siguro common din to. Ganun rin paraan. So meron siyang mga nakasulat dyan kung anong fungus nang kaya niyang patayin. So ganyan lang. At ang tips ko sa inyo, kung mag-spray kayo ng inyong farm ganito, ay talagang nasa tamang sukat po ang inyong kung halimbawa ito ay ito liquid kasi ito, so ang sukatan nito ay isang takip sa isang sa 10 litrong tubig. So i-follow nyo lang, isang takip talaga, bawal yung 2 takip or kalahating takip lang, kulang. So yan, tamang-tama lang kasi nasa effectiveness, yung effectiveness niya nasa tamang pag-apply ng ating kinakailangan na panghalo sa ating tubig, fungicide. So ayan, at ito rin yung foliar po natin ay meron po siyang sukatan po, ayan, may 300 po nakasulat dyan, or 300 to 800. So nasa gitna tayo, gawin natin 500. So ganyan. At maghalo na tayo dito sa ating pang-spray. So kuha lang tayo ng tubig. Dito yung ating bucket. At lagyan natin tubig dito. Ito yung supply ko ng tubig. Ayan, so yung ating knapsack spray ay nasa 13.5 liters po ito. Kaya ito ay ating unahin yung Muspiran, yung ating insecticide. At ito po ay nasa 2,000 times. So ibig sabihin every 10 liters may 5 grams po tayo. So nasa 13 liters po tayo. So ibig sabihin 6 grams. And 6 grams. So, ilagay na natin ng 6.5 grams. So ayan, ito po ay lilinisin muna natin to. Ayan, so nasa set po siya ng 15. So ibig sabihin ay 21 something. Ayan, so ganyan. So okay na to. At ihalo natin ito sa ating tubig dito. Wag nating iwasan po natin na hindi po ito mahalo. Ilalagay natin sa knapsack na hindi nahalo ng tubig kasi hindi po
matutunaw yung mga granules, kasi granules po ito, powder. Kailangan po natin talagang tunawin to bago natin ilagay sa ating knapsack sprayer. Ayan. So next natin gawin ay magtitimpla tayo ng ating pang spreading agent. Ito po yung panghalo nating parang oil na parang pang padikit talaga sa ating nilalagay na fungicide. Ayan, so meron tayong spreading agent dito. Ito. So ayan guys, at isang takip po nito ay 1 litro, 10 litro ng tubig. So ibig sabihin so isang takip at yung kundi pa, medyo puno siya, punong-puno. Kasi 13 liters pa tayo. Yan. So halo natin. Tutunawin po natin ito. Para kasi siyang sabon parang liquid na sabon. Ito po yung inahalo natin sa fungicide natin para dumikit talaga sa dahon, kaya iiwasan ng mga insekto yung kanyang dahon ng ating talong, kasi nakadikit doon ang ating insecticide. At pag dumikit yon, maamoy talaga at lalayo yung ating insekto. At yung effectiveness niya ay tumatagal, kasi kumbaga na ano siya, talagang dumikit siya sa dahon So next natin gawin is kuha lang tayo ng ating foliar. Ito po ay Sinrico. Ito po ay 500 times. So ibig sabihin kailangan natin ng mga 26 something, ganyan. So kuha tayo ng 40 kasi nasa 15 ito, 15. So ibig sabihin 41 something. So ganyan siguro karami guys. Ayan. So 15 na yata to. Pero okay lang kasi foliar naman to Hindi naman to insecticide. So lagay natin dyan. Halo lang natin. At tutunawin natin yan. Ayan. So ayan guys, at halo na natin sa ating knapsack sprayer. Ay kita nyo dyan, mayroon pang natitirang hindi natunaw. So matutunaw yan mamaya pag nilagyan ulit natin ng tubig. Ayan, so next natin ilalagay itong ating fungicide. Ito po ay ito yung ginagamit kong fungicide. Hindi naman ito level G kasi mayroon pang natitirang konti. So anuhin ko lang siya, uubusin ko lang siya kasi nasa 1,000. So 13 grams po ito. Ito po ay Gita yung pangalan niya. So ayan, 15. So kulang pa. So ilan ba? 10 grams per 15, 25, 28. So ayan, kulang pa ng konti. So ayan, tamang timbang lang at tamang sukat. Ay medyo close lang siya sa tamang timbang at tamang sukat. Hindi talaga perfect, okay lang yun. So at least nasa close talaga siya, nasa malapit lang. Huwag yung sobra talaga na pag pag mixing. So kailangan nating tunawin ito para mahalo siya talaga. Generally yung paghalo niya ay sa halo talaga na sa lahat ng laman ng tubig, mahalo talaga siya. Kasi yung knapsack sprayer natin ay mayroon naman siyang mixing. Pag maandar na yung kanyang motor ay kusa siyang maghahalo.
So ayan. So ayan guys, at simulan na tayo ng ating pag-spray at tatakpan lang muna natin to. Ayan. So ayan, at ready na tayo. Paandarin muna natin. So ngayon ituturo ko sa inyo kung ano ang tamang pag-spray ng ating talong. Yung nozzle saan natin patatamaan. So ganyan ang ituturo ko sa inyo. So paandarin muna natin tong ating ayan, muntik pa. So ayan, at magsimula na tayo. So guys, ang paraan natin pag-spray ay unahin muna natin tong right side. Ito yung nozzle natin ang pag-spray. Ayan. Yan, lumalabas na siya. At yung gagawin natin is from from bottom to top. At from right to left, bottom to top. Yan. So, simulan na natin. Ganyan guys, at makikita nyo dyan at basa-basa na po siya mula sa ilalim hanggang sa ibabaw. So pati yung likod ng dahon ay nasprayhan na rin natin at talagang tamang-tama siya. At makikita nyo dyan meron siyang mga puti. Yan po yung white flies. Ayan. So ayan. So talagang maliit lang siya at ito po yung nagdadala ng allergy ko, yung mga white flies na yan. So ibig sabihin meron na talaga. So maliliit talaga siya para ating mapansin. So ayan, mayroon siyang mga puti na yan. So yan po yung white flies guys. At natamaan natin ng ating spray. So ganyan lang at dito mag-spray tayo mula dito hanggang doon. So tapos balik tayo. Ayan. So, continue na natin. Ayan guys, tapos na tayong mag spray at kita nyo dito yung kanyang dahon ay kumikintab na kasi ang tawag dito spray na lang natin kaya nalinis, para nalinis na rin yung dahon na hugasan natin. So ito po yung mga white flies guys, yung mga puti-puti na yan. So ganyan. So yan po yung natamaan ng spray natin ito. Ayan. So talagang ano siya, mandali lang puksain yung white fly at saka yung aphids. So mahirap nito yung thrips at saka yung parang ticks na kulay pula at kulay green. Yan yung mahirap puksain talaga kasi talagang nakatago yun eh.
dito sa ilalim ng dahon. At saka yung trips kasi dito yung mga mites dito yun naglulungga dito sa ilalim sa bulaklak natin. Yan yung pinakasulok diyan hindi natatamaan ng insecticide. Yan yung problema talaga. Kasi diyan yun sila nag-reproduce diyan sila nagpaparami. So yan lang at susunod ulit.